Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Nawala ang kabanata 1781. 1781. Lolo, ninuno, elder. Bahagyang yumuko si Xiao Ziner at sumaludo sa mga elder. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ng matatanda ay hindi nakayanan ang lasa, at lahat sila ay ngumiti at sinabi na hindi na nila kailangang maging mas magalang. Ang antas ng pamimilit na ito ay nagparamdam na sa kanila na parang isang pangalawang Xiaoru ang lumitaw. Nanay. Do. Nakita ni Yuner na nandoon din si Du Yunsheng, at masayang umakyat, nagyakapan ang mag-ina. Yuner, nag-practice ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Du Yunsheng habang hinahaplos ang mas mahabang buhok ng kanyang anak. What's my point? I'm far worse than my elder sister. Masipag talaga ang ate ko. Lumingon si Du Yuner at tumingin kay Xiao Ziner ng may paghanga. Tumingin si Du Yunsheng kay Xiao Ziner ng buong pagmamahal. Bagamat ang relasyon ng dalawa ay hindi kasing cordial ng nakaraan, sa kanyang paningin, si Xiao Ziner ang palaging anak na kanyang kinalakihan, walang pinagkaiba sa kanyang anak na babae. Ziner. Tawag ni Du Yunsheng. Wala lang. Bago pa makapagsalita si Du Yunsheng, sinabi ni Xiao Ziner, ginawa ko lang ang gusto kong gawin, sulit ito kahit gaano pa kabigat ang paghihirap na dinanas ko. Hinaplos ni Xiao Huang ang kanyang balbas at masayang sinabi, haha, nakalusot si Ziner sa hidaw, at nakarating na rin si Yuner sa Shenki. Ito ay nasa estado pa rin ng hindi nasusunog na dugo, na may ganoong lakas. Kahit na ang mga tao mula sa White Tiger Clan ay lumabas sa Silver Valley, si Jihan Tian ay nakalusot sa Fire Dragon Bloodline, at hindi siya kalaban ng nakababatang henerasyon ng ating Phoenix Clan. Si Xiao Fengshan ay tumingin sa kanyang dalawang anak na babae ng may kaluwagan, kahit na ang mga anak na babae ay walang gaanong relasyon sa kanya, siya ay ipinagmamalaki pa rin bilang isang ama. Nakalusot ba si Jihan Tian sa Fire Dragon? Bahagyang kumislap ang magagandang mata ni Xiao Ziner. Ito ang iniulat ng mga especially iya. Ang cultivation base ay maaaring nakarating sa Shenki. Ang mga detalye ay hindi malinaw. Bago ang clan meeting, mahirap para sa bawat pamilya na magtanong tungkol sa balita ng isa't isa, sabi ni Xiao Huang. Kahit na ang dugo ng dragon na apoy ay kung ano, ang pagpasok lamang sa kaharian ng dragon ng apoy ay hindi sapat upang maunawaan ang lakas ng lahat ng mga kaharian ng apoy na dragon. Higit pa rito, ang dugo ng dragon na apoy ay hindi mas marangal kaysa sa dugo ng ating phoenix. Sa kasalukuyang lakas ni Ziner, sa sandaling masunog ang dugo, kahit si Ye Fan, ang tinatawag na Sword God, ay tinatayang kailangang umiwas ng 3 puntos, tumawa ng malakas ang ninuno ni Xiao Wansong. Sa salitang, Ye Fan, biglang nagliwanag ang mga mata ni Xiao Ziner, habang ang mga mata ni Du Yuner ay nagpakita ng walang katulad na pananibik, hindi na siya makapaghintay na tawagan kaagad si Ye Fan at sabihin sa lalaki na siya ay lumabas. Kumusta si Ye Fan nitong mga nakaraang araw, mayroon bang anumang paggalaw? Tanong ni Xiao Ziner. Mahabang kwento iyan. Noong panahon mo sa Watong Secret Realm, wala sa limelight si Ye Fan. Ngayon ay itinuturing siya ng buong mundo bilang numero 1 powerhouse pagkatapos ng Martial God. Bumalik kami at kausapin kayong muli ng detalyado, sabi ni Xiao Huang. Xiao. Ngumuso si Ziner, ang numero 1 powerhouse pagkatapos ng Martial God. Isang grupo ng mga tao na nakaupo sa balon at nanunood sa langit. Huwag kang mag-alala kay Ye Fan, sinabi na ni Ye Fan, kung hindi ka sasali sa clan meeting, kung hindi ay hindi tataya ang Shenlong clan kay Jihan Tian, sabi ni Xiao Wansong. Bumantong hininga si Huang Yuzhan at sinabing, kayo, parang ang ating Ziner ay mas mahina kaysa sa kanilang mga inapo ng pamilyang Shenlong. Sa orihinal, sinabi ni Ancestor Xiaoru na si Ye Fan ay hindi isang henyo, ngunit ang kapaligiran at ang masipag na pagsasanay ang nagdulot sa kanya. Ang aming pamilyang si Ziner ay isang natural na babaeng phoenix at isang henyong martial artist. Sa nakaraan. Ngayon ay ipinakikita lang ni Ziner ang kanyang talento, kaya ano ang nakakagulat na ito ay mas mahusay kaysa kay Ye Fan. Haha, tama si Yu Shan, ang pagtitipon ng mga phoenix ay tanda ng malaking kasaganaan para sa ating angkan, at sa clan meeting na ito, tiyak na mananalo tayo sa Dragon Vein. Tumawa si Xiao Wanlo at ang iba pa. Tanong ni Xiao Ziner, Lolo, Patriarch, bakit hindi mo nakikita si Patriarch Xiaoru? Gusto niyang malaman ngayon kung paano. Malayo siya kay Xiaoru, ngunit hindi niya makita ang bakas ni Xiaoru. Bilang isang Phoenix Girl, hindi niya maramdaman ang kanyang nararamdaman. Hindi napigilan ng mga tao na makaramdam ng kawalan ng lakas sa loob ng ilang sandali, bumantong hininga si Xiao Huang, Ancestor Xiaoru. Dahil lumabas siya upang maglaro, walang balita, at ngayon ay hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Huang Yuzhan. Nag-isip tungkol dito, at ngumiti ng maluwag, hindi mo kailangang mag-alala masyado, walang sinuman sa mundo ang makakasakit sa ninuno ni Xiaoru, kung mawala ang kanyang matanda, iisa lang ang posibilidad. Tulad ng Diyos ng digmaan, umalis siya ng tuluyan. Antarctica, sa ilalim ng dagat ng yelo. Hindi pinangarap ni Ye Fan na makakalaban niya ang isang digmaan sa isang spaceship ng isang alien civilization sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng sitwasyon kung saan ang buong mundo ay tila na pag-iiwanan at tanging ikaw at ako lamang ang natitira sa buong mundo ay pambihirang nakakangganyo.
Matapos ayusin at masunurin si Chu Yunyao, tinapos ni Ye Fan ang labanan ng may kasiyahan. Nakaupo ng hubot-hubad sa malamig na cabin, humihit-hit ng sigarilyo si Ye Fan at nakipag-chat sa babae. Narinig kong sinabi ni Emperor Jiushan na maraming spaceship ang dumating, ngunit nawasak sila ng lava. Ngunit, ang sasakyang pangkalawakan na ito ay maaaring labanan ng aking layunin sa espada. Makatuwirang sabihin na hindi masisira ang lava. Ibig sabihin ba nito, marami pa ring mga spaceship sa mundo? Pinunasan ni Chu Yunyao ang kanyang katawan ng basang tuwalya, at sumagot, gaano man kalakas ang layunin ng espada mo, maaaring hindi nito kayang pantayan ang lava sa gitna ng mundo. At pagkatapos itong lamunin ng lava, ito pa rin sa paggalaw ng crust ng daigdig, ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay matagal nang dinudurog at nabasag ng crust ng lupa, at kinaagnasan pa. Ang mundo ng kalikasan, maraming mga paraan upang sirain ang mga naturang sasakyang pangkalawakan, at ang lakas tao ay sobra. Maliit. Biglang sinabi ni Fan, oo, sinabi rin niya na may isang babaeng phoenix na sumisira dito, at dapat na mas halata ang kabagsikan ng mataas na temperatura sa mga metal na ito. Speaking of Phoenix Girl, hindi naiwasang isipin ni Ye Fan sina Du Yuner at Xiao Ziner na umaatres. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Halos oras na ng clan meeting, at oras na para lumabas. Pagkatapos maglinis, pinag-usapan ni Ye Fan at Chu Yunyao kung paano kontrolin ang lugar na ito. Pagbabago. Pansamantalang imposibleng ilipat ang spaceship na ito, at hindi komportable si Ye Fan na hayaan si Chu Yunyao na mag-aral at maglakbay dito ng mag-isa. Sa makatuwid, nagpasya si Ye Fan na hilingin kay Sisley na ayusin ang mga elder ng Escape Alliance na mapwesto dito upang mapanatili ang pagiging alerto at pakikipag-ugnayan. Sisley. Nabigla din ng malaman na mayroong isang spaceship ng Heaven and Man, ngunit natural na inilihim nila ito, at sila ang pinakamagaling sa ganitong uri ng bagay. Kaysa sa ilang mga hakbang sa proteksyon ng itim na teknolohiya na binuo ni Chu Yunyao mismo, maaari itong ituring na maraming seguridad. Sa katunayan, hanggat nakolekta ni Chu Yunyao ang halos kapaki-pakinabang na teknolohiya ng sasakyang pangkalawakan na ito, hindi na kailangang pumunta dito ng madalas. Matapos ayusin ang lahat ng mga bagay na ito, hindi na makapaghintay si Chu Yunyao na simulan ang konstruksyon, at hinimok si Ye Fan na umalis kaagad, upang hindi maapektuhan ang kanyang trabaho. Oo. Medyo natahimik si Fan, pero buti na lang sanay na siya sa ganitong paraan ng pakikisalamuha sa mga babae. Gabi na nang bumalik siya. Yuner, nasa labas ka. Masayang kinuha ni Ye Fan ang numero ni Du Yuner matapos itong makita. Kabanata 1782 broadcast. Nagsasalita ng 1782. Ito ang unang pagkakataon mula nang bumalik si Ye Fan sa China. Namiss niyang makita at makausap si Du Yuner ng napakatagal. Oo, Kuya Ye Fan, kumusta ka? Tanong ng dalaga. Oo. Natawa si Fan at sinabing, pwede ba akong maging okay, miss lang kita. Nagsinungaling ka sa akin, narinig ko ang mga tao sa angkan na nagsabi na ang buong mundo ay nagbago, ang revival ng sinaunang martial arts, ang pagsalakay sa langit at tao, ang mga evolusyonaryong tao, at iba pa. Lahat ay may kinalaman sa iyo. Mukhang mapanganib. Napabuntong hininga si Du Yuner, masyado pa rin akong mahina, kahit naliwanagan na ako, pakiramdam ko ay wala pa rin akong maitutulong sa iyo. Oh, naabot mo na ba ang pahayag ng Diyos? Medyo nagulat si Ye Fan bagamat mayroon siyang pundasyon ng Tianmengung at Yang Shenji, ang bilis ng pagunlad ng batang babae ay medyo nakakagulat sa kanya. Oo, Kuya Ye Fan. Sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto na hindi pinapayagang ikalat sa isang angkan. Bamulong si Du Yuner, narating na ng kapatid ko ang kaharian ng Dao. Sinusubukan niyang talunin ka, maaari kang mag-ingat. Si Ye Fan ay natigilan sandali, sa kaharian ng Dao. Ang pinakamababa ay maaaring ang Earth Core, at ang pinakamataas ay maaaring ang combat power ng Diwata. Kahit na si Feng Yan ay may likas na makapangyarihang kabagsikan, ang kanyang layunin sa espada sa antas ng emperador ay hindi nakakatakot, mayroon ba itong epekto sa kanya? Ngunit muli, hindi alam ng maraming tao sa mundo ang kanyang lakas, dahil wala siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Pangalawa, kahit na may ilang mga pagkakataon na hindi bababa sa ang lakas ng immortal na kaharian ay ipinakita, tulad ng pakikipaglaban sa hari ng Pransya, ang mga tao ng angkan ay hindi nakita ito ng kanilang sariling mga mata. Lalo na, yung 4 na major clans, halos lahat ng members ay naghahanda para sa clan meeting, at hindi nila pinapansin ang outside world. Hindi sila nakialam sa huling clan alliance. Ang tunay. Ang mga taong iyon sa sinaunang daigdig ng engkanto, at ang mga western magician, ay may intuitive na pakiramdam ng kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, nag-aalala pa rin si Du Yuner tungkol sa kanya, na maliwanag. Ang aking maliit na batang babae pa rin ang nagmamalasakit, ngumiti si Ye Fan at magiliw na sinabi, alam ko, mag-iingat ako. Bueno, ngayon ang angkan ay nasa puspusan na at naghahanda na pumunta sa clan meeting. Hindi man lang ako tumawag sa akin para makipag-ugnayan sa iyo. Gumawa ako ng dahilan para lumabas kasama ang aking ina at tawagan ka ng tahimik, sabi ni Du Yuner. Oo. Sabik na sabi ni Fan, nasaan ka? Hahanapin kita.
Nanghihinayang sinabi ni Du Yuner, hintayin natin ang clan meeting, kailangan kong bumalik at maghanda, ilang fighting skills, hindi ko pa lubusang nakabisa, tutal ang lahat ay tila inaabangan ang aking pagganap. Nako, clan meeting, lumaban ka na lang, kung sino man ang maglakas loob na saktan ka, papatayin ko siya ng diretsyo. Totoong sinabi ni Ye Fan. Masayang ngumiti si Du Yuner, okay, alam ko, paprotektahan ko ang sarili ko, magkita tayo sa clan meeting. Okay, pag-usapan natin yan. Sa puso ni Ye Fan, talagang ayaw niyang pumunta sa clan meeting na iyon. Parang, naglalaro ako ng football sa nangungunang European League sa buong taon, at biglang hinayaan siyang manood ng domestic league football match, ano ang punto? Matapos mabitin. Sa telepono, umuwi si Ye Fan. Sa kanyang pagtataka, hindi nagpapahinga sina Nayen Rujao at Shilanyo, ngunit nag-practice sa kanilang silid. Tila may bagong pag-unawa ang dalawang babae sa kanilang sariling lakas at nais pang pagbutihin pa. Siya. Dumating muli sa silid ng kanyang anak, at nakita niya na si Tuan Chuan ay may hawak na steamed bun at mahimbing na natutulog. Sadyang ngumiti si Ye Fan, kinuha ang ilan sa pinakamagagandang elixir at mga panggamot na materyales na ibinigay sa kanya ng sinaunang sekta ng daigdig ng mga espiritu, at inilagay ang mga ito sa tabi ng kama. Manto. Gumalaw ang maliit na ilong, at gaya ng inaasahan, napansin niya ito. Agad niyang iminulat ang malalaking gininto ang mga mata, inikot ang ulo, at humiga sa bedside table. Nang tatawagan na sana niya si Ye Fan ng, ouch, tinakpan ni Ye Fan ang maliit nitong bibig gamit ang isang kamay at itinuro si Tuan Tuan. Napakatao ng steamed bun, kaya't agad siyang tumigil sa pagsigaw, masayang kinain ang mga pampalusog na bagay na ito ng mabilis, dinilaan ang kanyang dila, at tumingin kay Ye Fan ng buong pagmamahal. Mabuti, dahan-daang tunawin, bibigyan kita ng mas masarap na pagkain sa hinaharap, tinapik ni Ye Fan ang ulo ni Manto at hinayaan itong makatulog muli. Matapos bumalik sa kanyang silid upang maligo, si Ye Fan ay naglabas ng isang heavy metal armor. Pagkatapos, sa karanasang ito, nagkaroon si Ye Fan ng bagong pag-unawa sa siyentipiko at teknolohikal na kapangyarihan ng Ether. Nagpasya siyang mag-focus sa set ng higanting shield armor na hindi niya masyadong pinag-aralan. Oo. Sinubukan ni Fan na magsuot mismo ng sandata, ngunit ang bigat ay walang epekto sa kanya. Upang masubukan ang operasyon ng armor na ito, ibinuhos ni Ye Fan ang sarili niyang nakakagalit na enerhiya dito, at pagkatapos ay maingat na naramdaman ang landas ng operasyon sa loob. Sa karanasan ng pag-aaral ng hilt ng Magic Sword noong nakaraan, sa pagkakataong ito, Ye Fan it's quite the road. Sa pamamagitan ng maingat na nakikita ang panloob na paggana ng enerhiya, unti-unting naiisip ni Ye Fan ang ilang bagay, at itinatak ang mga landas na ito sa kanyang isipan, at patuloy na isinasaulo ang mga ito hanggang sa hindi na sila naging masama. Maghintay hanggang sa maalala niya ang lahat ng mga detalye sa armor. Ngayon, kailangan pang dahan-daw ang maunawaan ni Ye Fan bago niya mailapat ang kanyang natutunan. Para sa ang iba, maaaring tumagal ng maraming oras upang gawin ito, ngunit si Ye Fan ay mayroong Sword God Ring na nakakatipid ng maraming problema. Sa Sword God Ring, nagsimulang maunawaan ni Ye Fan kung paano baguhin ang paraan ng pakikipaglaban na ito ng pag-iimbak ng enerhiya at pagkatapos ay mag-counterattack sa isang bagay na magagamit niya. Ang ideya ng paggamit nito. Nakasuot ng sandata upang mag-imbak ng enerhiya at ganting salakay na labis na ikinagulat ni Ye Fan. Bagamat ginagamit ito sa katawan ng tao, kailangan nito ang katawan na magkaroon ng malakas na kakayahan upang mapaglabanan ito, ngunit ito ang tiyak na kalamangan ni Ye Fan. Sa pamamagitan ng disintegrating, maaari niyang dagdagan ang kanyang pagtitiis, at mapahusay din ang kapangyarihan ng counterattack. Oo naman. Hindi mali ang isa sa kanyang orihinal na damdamin. Ang prinsipyo ng baluti na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Sa kabaligtaran, sa iba, ito ay isang hanay lamang ng mga mahiwagang armas. Sa oras na ang bukang liwayway ay kumakain ng almusal, si Ye Fan ay talagang nag-aaral ng Sword God Ring sa loob ng isang buong buwan at kalahati. Bagamat hindi ito isang partikular na mahalagang bagay, bihira para kay Ye Wuyo at Nayen Rujao ang pumunta sa Huahay, kaya kailangan pa rin ni Ye Fan na gumugol ng oras sa pamimili sa kanila. Dahil Lunes noon, ipinadala muna ni Ye Fan si Tuan Chuan sa kindergarten, at pagkatapos ipadala ang mga bata, agad na inayos ni Ye Fan ang isang araw na plano sa paglalaro. Tinawag din ni Ye Fan si Ning Zimo, na malaya, para makilala niya sina Ye Wuyo at Nayen Rujao. Ang ilang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Shi Lanyu at Ning Zimo ay nawala na ngayon. Kapag babae, lumabas para maglaro, mahilig lang silang mag-shopping at bumili, pero sanay na si Ye Fan, basta masaya ang kanyang ina at mga konfidante. Ano ang nagulat? Si Ye Fan ba ay talagang narinig niya ang balita mula sa istasyon ng radyo ng kotse na nag-uulat na malapit nang gaganapin ang clan meeting. Ang clan meeting na ito ay talagang kilala sa buong mundo. Hindi ko alam kung para madagdagan ang impluwensya ng clan, o kung ano ang nangyayari. Sa tanghali, sa mungkahi ni Ning Zimo, may ilang tao na pumunta sa umiikot na restaurant sa sentro ng lungsod upang kumain ng tanghalian habang nakatingin sa tanawin ng lungsod. Ang biyenan at ang manugang ay masayang nag-uusap nang biglang tumanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Su Qingzo.
Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang anit. Hindi kaya nagkakaganito siya sa ibang babae habang wala siya sa bahay, at hindi siya nasisiyahan. Tumikim si Yefan at sinagot ang telepono, asawa, ano ang problema? Kabanata 1783 mga multo. Asawa, nakita mo na ba ang patalastas para sa clan meeting? Tanong ni Su Qingzhou. Saglit na natigilan si Yefan, bakit mo ito tinatanong? Sa palagay ko ay hindi ko ito nakita, ngunit narinig ko ito sa radyo habang nagmamaneho ako, at may sinabi ito tungkol sa labanan sa pagitan ng mga tagapag-alaga ng mga ugat ng dragon. Tila ang lokasyon ay nasa disyerto sa kanluran. Oo, mayroong isang aerospace base sa hindi kalayuan, at ang satellite signal ay napakahusay. Sa oras na iyon, ipapalabas ito ng live sa buong network at ilang mga istasyon ng TV. Umaasang sabi ni Su Qingzhou. Medyo kakaiba ang tunog ni Yefan, nag-isip sandali, at nahulaan, asawa, maaari bang? Ginagawa mo ang advertisement na ito. Si Su Qingzhou ay lubos na masaya, at sinabi sa isang magaan na tono, oo, ang propaganda ay lahat ng ating misteryo. Ginagawa ito ng angkan ng Ming. Pinag-iisipan ko ito ilang buwan na ang nakakaraan, ang clan meeting, ang aming Zuanming clan ay walang ipinaglalaban, at ang ibang clan ay karaniwang may mababang winning rate. Pagkatapos, lahat ay lumahok at lumahok sa isang malaking labanan, hindi ba? For the sake of being so confused. Anyway, sa asawa ko dito, hindi talaga nila makukuha ang Dragon Vein kung makikipagkompetensya sila sa tinatawag na guardianship. Sarili lang nila. Kaya, naisip ko, sa halip na makipaglaban sa walang kabuluhan, mas mahusay na gamitin ang kasalukuyang in. Sa ganitong paraan, ang tatak ng angkan ay maaaring kumalat, ang impluwensya nito ay maaaring kumalat, at ang prestihiyo ng angkan ay maaaring tumaas. Kasabay nito, maaari din itong kumita ng maraming bayad sa advertising, na isang maliit na bahagi ng kita. Ang bahagi nito ay ibinibigay sa mga angkan na kalahok sa kumperensya. At karamihan sa kita, sa pangalan ng mga angkan, nag-donate ako sa mga internasyonal na organisasyong medikal at mga lugar ng sakuna, para gawin ang kapakanan ng publiko. Sa kasong ito, magiging makabuluhan ang clan conference na ito. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ang kanyang asawa ay talagang isang henyo sa negosyo, clan convention, iniisip ng mga tao ang tungkol sa pakikipagkompetensya para sa mga ugat ng dragon, siya ay mas mahusay, na ginagawa itong isang public welfare business show. Ngunit pagkasabi niyan, bagamat parang kakaiba, ito ay totoo. Matapos gawin ito, talagang makabuluhan ang clan meeting. Ang ideyang ito, napakaganda nito. Ayon sa kasalukuyang kasikatan ng sinaunang martial arts, ang clan meeting ay dapat na makakuha ng maraming bayad sa paglalagay ng advertising, tama ba? Tanong ni Yefan. Masyado itong lumampas sa inaasahan ko. Marami sa Fortune 500 ang nagsisiksikan sa kanilang mga ulo upang magbid. Pumili ako ng ilang listahan at hinayaan ang mga kinatawan ng iba pang mga pangunahing angkan na tumingin sa kanila. Sa wakas, isang dosenang mas angkop na mga angkan ang napili. Estilo, ngunit kung susumihin mo ang lahat, magkakaroon ng higit sa 20 bilyong netong kita. Isipin mo, kung ang perang ito ay ibibigay sa mga nangangailangan, makakatulong ito sa maraming pamilyang nangangailangan. Medyo nasa sabik si Su Qingzhou. Medyo na-relieve si Fan, hindi ko akalain na ganoon kabait ang asawa ko at mag-donate ng napakaraming pera. Ano ang alam mo, gumastos na ako ng maraming pera bawat taon para sa kawanggawa, okay. Kung hindi, maniniwala ba si Dean Lee sa akin sa unang lugar? Sinabi ni Su Qingzhou na hindi sinasadya. Oo. Napangiti si Fan at nag-isip tungkol dito, ngunit nagulat ako na ang ibang mga angkan ay talagang sumasang-ayon sa iyong ideya, at handa rin silang gumawa ng kawanggawa. I think the clan don't care about money, tutal anda naman ang background, sharing hindi nila minamaliit ang bilyon-bilyon. Gayunpaman, una, nais nilang pumasok sa mata ng publiko, pagandahin ang kanilang prestihiyo sa mga tao, at mag-broadcast ng mga live na broadcast para sa kapakanan ng publiko, upang ipakita ang kanilang puwersa at moralidad. Pangalawa, ibinebenta rin nila ang mukha ng iyong asawa, iniisip na ito ang iyong panukala, at hindi madaling tanggihan ito. Bukod sa, gusto ng mga taong tulad ng angkan na maging limelight, nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong ipakita ito sa mundo, bakit hindi ito gawin? Ang nakaraang clan meeting ay walang kasalukuyang network communication technology, at ngayon ay mayroon na silang mga kondisyon, at syempre payag silang gawin ito. Seryosong sabi ni Su Qingzhou. Paulit-ulit na tumango si Yefan, ang isang amateur entertainment game, na maaaring magdala ng 10-10 bilyong donasyon, ay talagang isang magandang deal. Wife, I see. Tapos tinawagan mo ako para tanungin kung pumayag ako. Su. Tinanggi ni Qingzhou, hindi, nakikipag-chat lang ako sa iyo. Pinirmahan ko na ang kontrata noon pa lang, at puspusan na ang mga placement advertisement. Maraming nangungunang international superstar ang nagmamadaling sumali. Ako. Planong hayaan si Mumo na lumahok din sa isa. Nagpatugtog ng kanta o kung ano-ano sa gitna ng field, nagpahiwatig sa akin ang tiyuhin ko noong nakaraan na halos mahawakan ko na ang babaeng ito sa aking mga kamay. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, napag-isipan mo na ito, at ang dami mong sinabi sa akin.
Maaari kang sumama sa gusto mo. Hindi totoo yan. May isang kondisyon. Nabanggit sa akin ng advertiser na umaasa siya sa Sword God. Makakadalo ako, pero sabi ko depende sa ibig mong sabihin. Nagtanong si Suchinzo, asawa, nagpaplano ka bang pumunta sa eksena para manood ng laro? Ikaw na talaga ang bahala. Hayaan mo silang manatili kung saan sila mananatiling cool, pumunta man ako o hindi, hindi nila ito dapat alalahanin, sabi ni Yefan na nakakunot ang noo. Okay, then I'll veto this condition, dapat wala silang magawa. Nagbiro si Suchinzo, paano mo masasabi na makukuha mo ang init ng Sword God? Tama, ngumiti si Yefan. Hindi alam ng iba, Mrs., hindi mo ba alam? Nakakainip sa paningin ko ang conference na iyon. Agad na binago ni Suchinzo ang usapan at sinabing, may isa pa, sa pagkakataong ito ay ang ating pamilya ang mahalaga. Nagtambol si Yefan sa kanyang puso, ano? Ano ang gawaing bahay? Tinawagan ako ng guro ni Tuan at sinabing naka-assign ang takdang aralin sa katapusan ng linggo. Upang masanay ang mga bata sa pag-aalaga ng mga hayop, hayaan ang mga bata na kumuha ng litrato kasama ang maliliit na hayop. Ang mga pamilya ng ibang tao ay mga maliliit na pusa, aso, giraffe at elepante sa zoo ay napakahusay. Ano ang nangyayari sa iyong malaking grupo ng mga Antarctic penguin? Tinanong din ng guro kung ito ay kinuha noon at ginamit bilang pansamantalang suplemento, at ang larawang ito ay masyadong mapanganib, isang bata sa gitna ng napakalaking grupo ng mga emperor penguin. Hindi masabi ni Suchinzo kung tatawa siya o iiyak. Halos mailuwa ni Fan ang inuming iniinom niya, ako. Paano ko malalaman na ang babaeng ito ay para sa takdang aralin? Gusto daw niyang makakita ng mga polar bear, sabi ko ang mga polar bear ay hibernate, o mga penguin. Hindi, Mrs., natuklasan din namin ang spaceship, hindi mo rin ba alam? May kilala akong multo, hindi ba't kinuha ni Chu Yunyao ang lahat? Maasim na sabi ni Suchinzo. Oo. Awkward na ngumiti si Fan, hindi ko maintindihan kung ano ang bagay na iyon para sa iba. Isa pa, galit na sabi ni Suchinzo, mas mabuting tanungin mo si Sisley kung may mga abnormalidad sa mga pasukan na binantayan nila kamakailan. Natagpuan namin ni Gigo ang isang lungsod sa baybayin ng Caribbean, at tila may lumitaw na dalawang kakaibang costume. Gayunpaman, sa panahon ng tiyak na pagsisiyasat, walang bakas na masusumpungan, at sinabi rin ng mga residente na hindi nila alam, at hindi kami sigurado kung ito ay sanhi ng higit sa tao o sinaunang mandirigma. Oo. Narinig ng Fan hinggil sa bagay na ito, seryoso niyang sinabi, okay, kumpirmahin ko ito. Okay, sa wakas, kamustahin mo ang aking ina, Xiaoyo. At ang iyong mahal na Jillian, kailangan kong bumalik pagkatapos ng clan meeting, sobrang abala ako. Tahimik na sabi ni Suchinzo. Yeah. Nakahinga ng maluwag si Fan sa kanyang puso. Tila dahil sa presensya ni Niewuyo, ayaw magalit si Suchinzo. Pagkatapos ng tawag, nalaman ni Yefan na maraming babaeng naruroon ang nakatingin sa kanya na may kalahating ngiti. Namula si Yefan, nagkunwaring walang nangyari, at nagmamadaling tinawag si Sisley. Matapos marinig ni Sisley ang balita, sinabi niya, kamahalan Lucifer, sa pagkakaalam ko, ang piramide ay nawasak ng isang mutated armadillo, ngunit walang monghe na natagpuan. Talaga. Mag-iimbestiga ka ng mabuti, palawakin ang saklaw ng paghahanap, may kaunting pagkakamali, ngunit hindi ito isang bagay ng ilang buhay. Mahigpit na sabi ni Yefan. Sige, magpapadala ako ng mag-check ulit, sabi ni Sisley. Matapos ibaba ni Yefan ang telepono, nagtanong si Nayan Rujao na may pag-aalala, asawa, mayroon bang mga monghe mula sa sinaunang daigdig ng engkanto? Hindi ako sigurado, ngunit may kaso ng pagpatay sa lugar, sabi ni Yefan. Sumimangot si Nayan Rujiao, at nag-aalalang sinabi, papatayin ba talaga nila ang mga tao kapag lumabas sila? Sa sinaunang mundo ng mga engkanto, ang mga mortal ay parang damo, at walang pakialam kung patayin sila. Iba sa labas. Kung ito ay napakalupit, isang malaking bagay ang mangyayari. Ang mga mortal sa mundong ibabaw ay walang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Napabuntong hininga si Yefan. Sa sandaling ito, isang nakaistilong bihis na binata sa restaurant ang lumapit kay Yefan. Sir, pwede po bang magtanong? Nakangiting sabi ng lalaki. Kabanata 1784. 1784. Saglit na natigilan si Yefan, kinumpirma na hindi niya kilala ang taong ito, ngunit magalang na tumango, okay, ano ang problema? Masayang itinuro ng lalaki ang kanyang daliri sa kanyang mukha at sinabing, gusto kong itanong, taga saan ka ba? May ginawa bang maliit na pagsasaayos ang ospital? Ito ang template ng Sword God, tama ba? Napakunot noo si Yefan sa pagkalito, iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. Parang may naintindihan bigla ang lalaki, at humihingi ng paumanhin, pasensya na, violation ba ito sa privacy mo? Actually, graphic model ako, sikat na kasi ang style ng swordsman ngayon, kaya maraming plastic surgery hospital ang may model ng swordsman. Sa tingin ko kamukha mo si Sword God, kaya gusto kong magtanong. Hindi ako plastic, ganito lang ako, walang magawang sabi ni Yefan. Nagtawanan si Niewuyo at ang iba pa sa iisang table.
Hindi gaanong alam ni Nayan Rujao ang tungkol sa plastic surgery, ngunit tila naiintindihan niya. Nang marinig ito ng lalaki, kumurap siya sa gulat, nakikita ko, napakahawig niyan. Madalas sabihin ng mga tao na mukha kang Diyos ng espada, tama ba? Hindi ako, isa akong Diyos ng espada, prangkang sabi ni Yefan. Saglit na natigilan ang lalaki, pagkatapos ay tumawa siya at tinapik si Yefan sa balikat, Sir, nakakatawa ka talaga, pero magkamukha kayo. Kung interesado ka, maaari kang maging isang modelo. Para kang eskrimador, dapat sikat na sikat ka sa mga negosyante. Welcome, hindi ko naiistorbohin ang pagkain mo, pagkatapos ng. Tapos magsalita ang lalaki, tumalikod siya at umalis, halatang hindi sineseryoso ang sinabi ni Yefan. Tahimik na bumantong hininga si Yefan, at inilahad ang kanyang mga kamay sa mga babae, walang maniniwala sa katotohanan. Napaawang ang labi ni Ning Zemo at nakangiting sinabi, asawa, pero huwag mong sabihin sa akin, medyo marami na ang mga plastic surgery na ospital kamakailan, at nauso ang plastic surgery ng mga lalaki. Pagkatapos na kumalat ang iyong mga larawan ay naging sikat ito. Gusto mo bang makialam, kung sakali? Isang araw pumunta ang magkapatid na babae sa kalye at nakakita ng isang taong katulad mo, paano kung maling asawa, ang tawag nila. Pinandilatan siya ni Yefan, maaari mo bang aminin na mali? Anong biro? Hihi, ngumiti si Shilanyo at sinabing, Kuya Yefan, kinakabahan ka ba? Kinuha ni Yefan ang baso ng tubig at uminom ng isang buong baso ng tubig. Nakakatuwang isipin na kahit ang ganitong bagay ay kailangang kontrolin. Matapos makipaglaro sa kanilang ina at sa mga babae sa loob ng 2 araw, binalak din ni Nayan Rujao at Shilanyo na bumalik sa Purgatory Island at nagsimulang magsanay ng husto. Nalaman ni Yefan na hindi namatay si Nayan Rujao matapos kunin si Yan Lukaw, ngunit pagkatapos maipanganak muli, tila bumuti ng husto ang kanyang paglilinang. Pagkatapos lamang magtanong sa babae, naramdaman mismo ni Nayan Rujao na noong naglilinang siya kamakailan, naramdaman niyang mas naiintindihan niya ang maraming bagay kaysa dati. Ang isang hiwalay na karanasan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagbigay sa kanya ng isang hiwalay na kaisipan sa lahat ng bagay sa mundo, na para bang mayroon siyang karunungan na puso, at biglang binuksan ang kanyang espiritual na siwang. Naunawaan ito ni Yefan, dahil mabilis siyang lumaki dahil palagi siyang gumagala sa linya ng buhay at kamatayan. Ibinigay ni Yefan kay Nayan Rujao ang ilan sa mga panggamot na materyales na kailangan para sa kanyang paghubog ng espiritu, umaasang matulungan siyang hubugin ang kanyang espiritu sa lalong madaling panahon. Nang makaalis na ang mga babae, biglang naging masisilaw ang bahay. Ngunit binigyan din ito si Yefan ng oras upang pag-aralan ang prinsipyo ng baluti na ito. Kapag wala sa paaralan si Tuan-Tuan, paglalaruan niya ang kanyang anak na babae at si Manto, na isa sa mga dakilang kasiyahan sa buhay. Para kay Yefan, bagamat may mga potensyal na krisis pa rin, hindi niya maaaring baliwalain ang mga tao sa paligid niya dahil dito. Pagkatapos ng lahat, tanging sa kanilang pag-iral ay maipapakita niya ang pinakamalakas na paghahangad sa pinakamahirap na sandali. Kumakalat ang mga ad para sa clan convention na parang apoy, at halos lahat ng media sa buong mundo ay masigasig na nagko-cover sa convention. Maging si Tuan-Chuan, nang makita ang patalastas sa TV, ay nagtanong kay Yefan kung maaari niya itong dalhin upang makita ito. Natural, hindi dadalhin ni Yefan ang maliit na lalaki sa ganoong uri ng okasyon, kaya niloko lang niya ito sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa ibang lugar. Tingnan mo ang master. Wala doon. Nanunood ng mga baguhang tumutusok sa isa't isa. Saka bakit? Nang may 3 araw pa bago ang clan meeting, bumalik si Chu Yunyao sa Huahay. Kinagabihan, nahanap ng babaeng nagmamadaling bumalik si Yefan na kakasundo lang ng grupo. Punta tayo sa Kunlun. Diretsyong sabi ni Chu Yunyao sa pintuan, na may mga bituin na nagniningning sa kanyang mga mata. Hiniling ni Yefan si Tuan-Chuan na pumasok sa silid, na nagtataka, ano ang mali? Marahil nasuri ko na ang lahat sa spaceship. Ang ilang mga kagamitan ay kailangang i-activate ng mga floodstones. Kung walang mga floodstones, ang mga pag-andar ng mga aparatong ito ay hindi maaaring masuri. Sa katunayan, ito ay hindi gaanong. Kung ikukumpara sa pangangailangan para sa pagsisimula ng buong spaceship, 1% lamang ang sapat. Kaya gusto kong makita kung maaari kong suriin ang mga reserba ng sinaunang panahong mga bato at tingnan kung maaari silang kolektahin. Sinabi ni Chu Yunyao na asahan ang sasabihin. Kumunot ang noo ni Yefan, may natitira na lang bang point sa Dragon Vein sa prehistoric stone na ito? Kung hinuhukay mo ito, magkakaroon ba ito ng malaking epekto? Natatakot ka ba? Nagbiro si Chu Yunyao, huwag mong sabihin sa akin na bawal itong kunin ng iba. Ang pagpunta sa Dragon Vein ay pinag-uusapan lang. Walang silbi sa akin ang paraan ng pagsalakay, pinag-uusapan ko lang ang bagay na iyon. Sa halip na hukayin ang libingan ng ninuno ng angkan, mas mabuting pumunta sa sinaunang daigdig ng engkanto upang tulungan kang mangolekta ng ilan, sabi ni Yefan. Kinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, hindi mo man lang alam kung ano ang nangyayari sa mga ugat ng dragon, kung gaano karaming mga prehistoric na bato ang mayroon sa Kunlun, paano ka nakakasigurado na kaunti na lang ang natitira sa mga ugat ng dragon?
Maaari mong tanggapin iyon, ngunit naniniwala ako sa agham, naniniwala lamang ako sa sarili kong mga resulta ng eksperimentong pagsusulit. Pagkatapos magsalita, hinubad ni Chu Yunyao ang isang maruming puting Amerikana at itinapon ito sa basurahan sa tabi ng kalsada, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo pabalik sa kanyang tinitirhan. Bahay. Hinabol siya ni Ye Fan at nagtanong, bakit ka pupunta? Kung hindi mo ako sasamahan, hindi ba ako makakapunta sa Kunlun para mag-explore mag-isa? Huwag kang mag-alala, hindi ako direktang maghuhukay pagkatapos kong ma-detect ito. Walang imak na sabi ni Chu Yunyao. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, paano siya nakakaramdam ng kagaanan at hinayaan siyang pumunta sa Kunlun upang makita ang mga ugat ng dragon na mag-isa. Hindi ba't madaling malagay sa gulo kung may makilala kang mula sa angkan? Okay, sasamahan kita sa isang paglalakbay. Talagang hinahangaan ko ang iyong lakas, at kailangan mong umalis pagkatapos mong makabalik. Ipinilig ni Ye Fan ang kanyang ulo na may mapait na ngiti. Noon lang ngumiti si Chu Yunyao, kapag inilagay ko ang aparato at sumakay sa eroplano, matutulog ako ng mahimbing. Ang mga babae ay hindi palpak sa paggawa ng mga bagay-bagay, sila ay umaalis kapag sinabi nilang pumunta. Hindi ako sasakay ng eroplano, sigaw ni Ye Fan, mauuna na ako, tawagan mo ako sa umaga, at hahanapin kita. Saglit na natigilan si Chu Yunyao, pagkatapos ay biglang tumalikod at ngumiti, nako, ayaw mo akong samahan sa pagsisiyasat ng mga sinaunang bato, gusto mo bang makipag-tryst sa kasintahang iyon? Aba, tuklasin ko muna ang daan para masiguro mo ang kaligtasan habang nasa daan, panata ni Ye Fan. Hindi ako interesado sa kalokohan mo. Ikan-away ni Chu Yunyao ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagtalikod at tumakbo pabalik. Bumalik si Ye Fan at nagpaliwanag sa kanyang pamilya, naghapunan, at hiniling kay Tuan Chuan at Fat Ho na maging masunurin sa nakalipas na 2 araw. Pagkatapos, si Ye Fan ay dumiretso sa direksyon ni Kunlun gamit ang kanyang espada. Kabanata 1785 ang Mahiwagang Mundo. 1785. Sa pagkakataong ito, pinuntahan muli ni Ye Fan si Ling Yue, at handa na siya. Sinadya niyang bumili ng maraming merienda at inumin sa high-end na department store, at bumili rin ng ilang bulaklak. Anyway, lahat sila ay inilagay sa storage ring, para mapagsama-sama ko silang lahat. Dumating muli sa Shenlong clan. Habang nasa daan, naramdaman ni Ye Fan na medyo kakaiba ang pamilya Ji at ang pamilya Ye. Hindi ko alam kung bakit, ngunit palagi kong nararamdaman na ang Shenlong clan ay parang patay na ng kaunti kumpara sa huling pagkakataon. Sa pagkuha ng ilang casual na sulyap mula sa hangin, naramdaman ko na kahit na ang mga taong ito ay walang halatang pagbabago, sila ay hindi may paliwanag na mababa, na nagpapakita ng kakaibang kapaligiran. Bahagyang kumunat ang noo niya, at pagdating niya sa maliit na patio kung saan nakatira si Ling Yue, walang nagbabantay sa labas, at direktang kumatok si Ye Fan sa pinto. Hindi nagtagal, lumabas si Ling Yue, binuksan ang pinto, nakita si Ye Fan, at sinubukang isara muli ng babae ang pinto na may masamang mukha. Hoy! Wei, anong ginagawa mo? Nagmamadaling hinawakan ni Ye Fan ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ling Yue. Siyempre nami-miss kita, puntahan kita, hindi napigilan ni Ye Fan na matawa. Bumantong hininga si Ling Yue, sino ang maniniwala, matagal na itong nandito, sa palagay ko ay may nadaanan ako. Napahiya si Ye Fan saglit, ito ay talagang kalahati ng kwento, hindi, maaari kong ipaliwanag sa iyo, ako ay naging abala sa isang bagay. Nang sabihin iyon, kinuha ni Ye Fan ang mga bulaklak at regalo na binili niya, hinawakan ng isang malaking bouquet ng makukulay na bouquet sa kanyang mga braso, at ibinaon ang kanyang mukha dito. Okay Wei, papasukin mo lang ako. Sabi ni Ye Fan habang naglalakad siya papasok. Ang mga babae ay palaging hindi mapaglabanan sa pagpapadala ng mga bulaklak sa kanilang kasintahan. Sa katunayan, si Ling Yue ay palaging isang mensahero, kaya hindi siya galit, at ngayon ay wala siyang opinyon. Bakit ka bumibili ng napakaraming bulaklak? Hindi mo ito kakainin at sayangin, sabi ni Ling Yue na may pakunwering naiinis. Masayang sinabi ni Ye Fan, alam ko, ang kulang mo rito ay merienda, marami akong binili para sa iyo, mauna ka. Pagdating niya sa bahay, naglabas si Ye Fan ng isang tumpok ng merienda tulad ng isang maliit na mountain bag mula sa storage ring, kabilang ang tsokolate, potato chips, at jelly. Pinili rin niya ang mga merienda para sa babae batay sa mga merienda na pinili ni Ling Yue noong nakaraan. Anyway, pinili niya ang mga pinakamahal. Isang masayang ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Ling Yue, ang dami mong binili, kakainin mo ba ako bilang isang matabang baboy? Medyo naguguluhan si Ye Fan, hindi ka ba curious kung paano ko nakuha ang mga bagay na ito? Ano ang problema? Ito ay kakaiba, ang ilang mga kakaibang magic technique ay maaaring magbukas ng isang natatanging espasyo, bigyan ako ng sapat na mga materyales, maaari akong gumawa ng isang magic weapon para sa imbakan. Dapat ay mayroong bagay sa iyo, ang magic na sandata na ito o isang katulad na ano ang gagawin. Kinuha ni Ling Yue ang isang pakete ng shrimp sticks at masayang kinain ito. Tiningnan ni Ye Fan ang babae nang hindi inaasahan. Tila ang kaalaman sa mga pamamaraan ng Kimon na naiwan ni Ye Wuya ay nakinabang ng gusto kay Ling Yue.
Ibinaling niya ang kanyang ulo sa sandaling ito at nakita niya na sa gitna ng silid, mayroong isang parisukat na mesa na may sand table sa ibabaw nito. Sa sandaling ito, mayroong ilang makulay na maliliit na bagay at maliliit na bandila at iba pang mga simbolo sa sand table, at ilang mga pattern ng Kimondonjia ang iginuhit. Lumapit si Yefan at pinagmasdan ito, ngunit hindi niya ito maintindihan, kaya nagtanong siya, Weiwei, anong uri ng magic circle ito? Oo, para makapag-eksperimento sa Kimon technique, gumawa ako ng sand table para sa simulation, at pagkatapos ay hayaang may tumulong sa akin na makahanap ng 5 elemento ng iba't ibang texture, gumuhit ng ilang karaniwang ginagamit na rune, at tapos na ako. Hindi napigilan ni Ling Yue ang pagkain. Naramdaman ni Yefan na kahit na ang maliit na porma sayon sa mesa ng buhangin ay hindi malakas, mayroon talagang isang malinaw na espiritual na enerhiya na nagtitipon dito. Bakit ginagamit ang pormasyong ito? Tanong ni Yefan. Ito lang ang pinakapangunahing hanay ng pagtitipon ng espiritu, at maaari itong gumanap ng ibang papel sa pamamagitan ng ilang pagbabago, sabi ni Ling Yue. Masyadong interesado si Yefan, tulad ng ano. Sinipsip ni Ling Yue ang pulbo sa kanyang daliri, pinunasan ito sa kanyang damit sa paraang parang babae, lumakad papunta sa mesa ng buhangin, at kumuha ng buto ng lotus sa tabi niya. Ito ang buto ng snow lotus, inilalagay ko ito sa gitna ngayon. Matapos ilagay ni Ling Yue ang mga buto ng lotus sa gitna ng sand table, dahan-dahan niyang inilipat ang isang maliit na bandila at isang piraso ng agarwood. Biglang nagbago ang espiritual na enerhiya sa loob, at ang malaking halaga ng tubig at aura ng kahoy ay nagsimulang tumaas, at pagkatapos ay mabilis na nabasag ng mga buto ng lotus ang kanilang mga shell, nanganak ng mga ugat, at lumitaw ang mga dahon ng lotus. Inilipat ni Ling Yue ang bandila, at ang snow lotus ay tumigil sa mabilis na paglaki. Dahil sa eksenang ito, medyo natigilan si Yefan. Naramdaman niya na ang mga Chongtian sa sinaunang mundo ng engkanto ay naglilinang ng mga panggamot na materyales. Weiwei, nakamit mo na ang napakataas na antas ng mahika ng Kimon ngayon. Gulat na sabi ni Yefan. Tumawa si Ling Yue, Fuche, Yefan, gusto mo bang maging nakakatawa? Tinatawag din itong mga high attainment. Isa lamang itong pangunahing hanay ng pagtitipon ng espiritu, napakaraming komplikado at makapangyarihang mga spell at array. Ay walang mapagkukunan dito, at hindi ko pa naiintindihan ang marami sa kanila, kung hindi ba posibleng matakot ka hanggang sa mamatay. Napangiti si Yefan na nahihiya, parang tama, sa sinaunang mundo ng mga engkanto, ang ilan ng mga porma sayon na ginagamit ng mga sekta upang lumaban ay talagang mas advanced. Maaaring dahil, sa kanyang impresyon, si Ling Yue pa rin ang internasyonal na reyna, ang malaking bituin, at walang kinalaman sa mga sinaunang mahiwagang spell na ito. Sa makatuwid, nang magamit ni Ling Yue ang mga kakaibang pamamaraan na ito, nakaramdam siya ng napakahimala at nagkaroon ng malaking epekto. Weiwei, napakabilis mong umuunlad, sabi ni Yefan na may emosyon. Okay lang na walang ginagawa dito, mag-aral araw-araw, palaging may mga achievements. Siyempre, siguro may talent ako sa larangang ito, kung hindi, bakit pipiliin ng Diyos ng digmaan na ipasa sa akin ang kaalamang ito, di ba? Kumurap-kurap si Ling Yue. Tumanggo naman si Yefan, gayunpaman, naramdaman niyang hindi siya dapat maging magaling dito, hindi mo ba iniisip na nakakasawa ito? Hindi, kung talagang papasok ako sa mundo ng mahika ng Kimon, mararamdaman ko na kahit manatili ako sa maliit na bakuran na ito, ang mundo sa harapan ko ay malawak, puno ng misteryo, at kawili-wili. Tulad ng kapag nakita mo ang mabilis na paglaki ng buto ng lotus na ito, napakanobela. Noong nagtagumpay ako sa unang pagkakataon, naramdaman ko rin ang tagumpay. Ngayon hayaan mo akong pumunta sa lungsod, hindi ako masyadong interesado. Malikot itong kinuha ni Ling Yue simula sa shrimp sticks, syempre, gusto ko pa rin kumain ng merienda. Tiningnan ni Yefan ang isang babae na may elegante at simpleng mahabang damit, na may asul na sutla na parang mga talon, at ang kanyang maislan na anyo ng mukha, ngunit may maalikabok na ugali. Ang kakaibang alindog na ito ay may malakas na apela. Gaya ng sinabi ni Ling Yue, ang mundo ng mahika ng Kimon ay puno ng misteryo, at nang unti-unti niyang pinasok ang mundong iyon, siya mismo ay nagsimulang magpakita ng isang misteryosong alindog. Hindi napigilan ni Yefan na hinawakan ang baywang ng babae, ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ito. Bakit? Ang lasa ng shrimp sticks ay nasa bibig ko pa rin. Hinalikan si Ling Yue, at mabilis niyang inilayo ang kanyang mukha, na nagpakita ng mahiyaing mukha. Wala akong pakialam. Inikot ni Yefan ang babae at idiniin siya sa dingding. Well, ang merienda ni Ling Yue ay nahulog sa lupa, at ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa lalaki. Pagkatapos ng ilang intimacy, sa wakas ay hindi na nahiya si Yefan na gawin ang mga bagay sa sobrang pagmamadali. Dumating ang dalawa sa bakuran, si Yefan ay nakahiga sa armchair, si Ling Yue ay natutulog sa kanyang mga bisig, nag-uusap at nakatingin sa malinis at maliwanag na mabituing kalangitan, ito ay tahimik at romantiko. Naalala ni Yefan ang nakita niya ngayon, at nagtanong, nga pala, Weiwei, napansin mo ba nakakaiba ang Shenlong clan kamakailan? Feeling Dead. Kabanata 1786. 1786. Kumurap si Ling Yue, bahagyang naguguluhan, bakit mo nasabi iyan?
Ang pakiramdam na hindi ko masabi ay habang papunta ako rito, nakita ko rin ang pamilya ni G. Bagamat hindi gaanong nagbago ang mga tao, ngunit nakaramdam ako ng kakulangan ng sigla at sigla. Ay iba sa nakita ko noong nakaraan, sabi ni Yefan. Darating na ba ang clan meeting? Nasa ilalim sila ng matinding pressure at pakiramdam na tiyak na hindi nila magagawang talunin ang dalawang major clans, ang Phoenix at ang White Tiger, tanong ni Ling Yue. Napakunot noo si Yefan, siguro, pero palagi kong nararamdaman na may mali. Sinabi ni Ling Yue, nandito ako, karaniwang walang pumunta dito maliban sa tiyahin na tumulong sa akin na maghatid ng mga bagay, kaya wala akong masyadong alam tungkol dito. Pero dahil abnormal ang mararamdaman mo, bakit hindi ka bumaba ng bundok at mamasyal sa bahay ni Ye, baka may mahanap ka. Gayunpaman, paulit-ulit mong sinasabi na wala kang kinalaman sa kanila, tila kakaiba kung pupunta ka sa puntong ito. Naisip din ni Yefan, kaya may nakita siyang kakaiba, ngunit hindi siya direktang nag-imbestiga. Ngunit mayroong isang tao, mas mabuting mag-ingat ka, sabi ni Ling Yue. Ikaw Feng. Napaisip ka agad si Yefan. Oo, sabi ni Ling Yue na may kaunting pag-aalinlangan, ang pinangalan ng Huang Xiang ay pinatay mo noong nakaraan, ngunit siya ay patay na. Kahit na ang kanyang utak ay hindi nasira, siya ay dapat na namatay. Ngunit siya ay talagang iniligtas ni Yefeng. Nagulat ang lahat, pero maya-maya, naging abala ang lahat sa clan meeting, kaya wala silang pakialam sa maliit na lalaki. Ngunit sa aking palagay, ang pagbabalik tanaw sa Yin at Yang ay isang napaka-advanced na pamamaraan, at masasabing ito ang nangungunang pamamaraan. Hindi ko maisip kung gaano ito kahirap. Si Yefeng ay hindi isang doktor, hindi siya isang soul mage, at hindi niya maintindihan ang pamamaraan ng Kiman, paano niya ito magagawa ng basta-basta. Narinig ko ang tungkol dito, ngunit sa oras na iyon ay abala ako sa iba pang mga bagay, at si Yefeng ay hindi gumawa ng anumang malalaking ingay, kaya hindi ko pinansin. Sabi ni Yefan. Hiniling niya kay Su Qingzuo na ipadala si Tianyan upang subaybayan ang mga aktibidad ni Yefeng, ngunit wala siyang nakuhang anumang impormasyon, na nagpapahiwatig na si Yefeng ay walang ginawang espesyal. Talagang napakatahimik ni Yefeng, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng clan meeting, at hindi siya pumunta para asarin ako. Parang ibang tao talaga. Laking gulat ko. Matapos marinig na bumalik siya sa clan, parami ng parami ang pumupuri sa kanya. Mayroon akong napaka-harmonious na relasyon sa kanya. Sinabi ng tiyahin na nagbigay sa akin ng mga bagay na nagbago na ang isip ni Yefeng ngayon, magalang siya sa lahat, at madalas siyang bumalik sa bahay ni Ji kasama ang kanyang ina na si Ji Rulan, sabi ni Ling Yue. Nagsalubong ang kilay ni Yefan, madalas siyang pumunta sa bahay ni Ji. Bueno, sabi ni Ling Yue, kaya kung talagang iniisip mong may mali kay Shenlang, baka may kinalaman talaga ito sa kanya. Natahimik sandali si Yefan, pagkatapos ay nagsabi, bumaba ako at titingnan, natatakot ako na may namiss ako. Hinawakan ni Ling Yue ang lalaki at sinabing, ano ang ginagawa mo sa gabi? Hintayin mo pa rin ang umaga. Naisip ni Yefan na hindi ito masama para sa isang sandali, kaya tumanggo siya at nagplanong gugulin ang tahimik na gabing ito kasama ang babae. Weiwei, ha? Nakabalik na ba si Ye Longyuan? Matagal ko nang hindi nakikita si Yinger. Alam ng Diyos kung saan nagpunta ang biolohikal mong ama. Nakakatuwang sabihin na ang dragon na si Ye, na maaasahan dito ngayon ay hindi Diyos ng digmaan. Hindi ang panganay na anak at panganay na apo ng Diyos ng digmaan, kundi si Yefeng. Pagkatapos magdamag-mag-chat, madaling araw na. Umalis si Yefan sa bakuran ni Ling Yue, tumalon sa bangin, at pumunta sa building complex kung saan nakatira ang pamilya ni Ye. Ang ilang mga katulong at angkan ay gumising ng maaga sa umaga upang magtrabaho. Nang makita si Yefan na biglang sumulpot, nakilala ito ng ilan sa mga tao ni Ye, at hindi nila maiwasang magpakita ng iba't ibang ekspresyon ng pagtataka, pagkamangha, takot, at paghanga. Guru, ang iyong kamahalan na Diyos ng Espada. Ang ilang mga tao ay nagmamadaling sumaludo kay Yefan, at lahat sila ay tinawag ito. Hindi sumagot si Yefan, tahimik lang niyang pinagmamasdan ang kalagayan ng mga taong Yeklan na ito. Ang kakaiba ay kapag ang mga taong ito ay titingnang mabuti, sila ay tila hindi nilalason o masama. Hindi nila iniisip na mayroong anumang espesyal, at ang lahat ay tila normal. Hinanap ni Yefan at natagpuan ang bakuran kung saan naroon si Yefeng. Tumalon siya at damapo sa bakuran. Sa bakuran, napakalinis at maayos ang paglilinis. Sa sorpresa ni Yefan, si Yefeng talaga ang naglinis ng mga nahulog na dahon ng mag-isa. Naroon ang kanyang valet na si Huang Xiang na naglilinis ng mga bintana, ngunit dahil sa kanyang maikling tangkad, madalas siyang tumalon upang linisin ito. Ikaw Fan. Napangiti si Yefeng dahil sa pagtataka, bakit ka pumunta sa akin ng madaling araw? Nang makita ang palakaibigang mukha ni Yefeng, sumimangot si Yefan. Para sa ilang kadahilanan, ang taong ito ay magalang sa kanya. Ang mas kakaibang nararamdaman, prejudice nga ba? Ang iyong sariling mga problema sa pag-iisip. Kuya Feng, mag-ingat ka. Nang makita ni Huang Xiang si Yefan na paparating, mabilis niyang itinapon ang basahan sa kanyang kamay, sumugod upang protektahan si Yefeng, at maingat na tinitigan si Yefan.
Natagpuan ni Yefan na ang nakatayong buhok ni Huang Xiang ay lahat ay nabawasan, at ito ay naging isang regular na maliit na flathead, na mas pinigilan. Huang Xiang, ayos lang, huwag kang kabahan. Lumapit si Yefeng at nakangiting sinabi, hinahanap mo ba ako? Tiningnan ni Yefan ang walis sa kanyang kamay at sinabing, magsisimula na ang clan meeting, kung hindi ka magsasanay, pagwawalis ng sahig dito. Sinabi ng mga sinaunang tao, paano mo mawawalis ang mundo nang hindi nagwawalis ng bahay? Ako, si Yefeng, ay hindi marunong magwalas ng isang piraso ng lupa, kaya anong uri ng kung fu ang dapat kong tawanan? Ang mga taong ito sa angkan ng Shenlang ay naging kung ano sila ngayon. Ginalaw mo ba ang iyong mga kamay o paa? Direktang nagtanong si Yefan ng ganoong tanong, na nagnanais na makita kung babaguhin ni Yefeng ang kanyang ekspresyon. Natigilan sandali si Yefeng at nag-aalinlangan na nagtanong, ano ang sinasabi mo? Ano ang nangyari sa mga tao ng pamilya Shenlang? Nang makita ang kanyang nataranta at ignorante na hitsura, muling nakaramdam ng pagkalito si Yefan. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Yefan na pabayaan ito, at tumawag lang ng espada at itinuro si Yefeng. Bigyan kita ng 3 segundo para umamin. Sabik na sabik si Yefeng, ako. Hindi ko rin alam kung ano ang sinasabi mo, ano ang nangyari sa lahat sa pamilyang Shenlang. Kailangan mong sabihin sa akin para malaman ko kung paano ka sasagutin. 3, 2. Bastard. Nawala ng husay ang kapatid kong si Feng. Tamad na akong pakialaman ka, tama na ang pakikitungo sa tatay mo. Direktang sumugod si Huang Xiang kay Yefan na may mga ngiping nagngangalit. Ngunit diretsyong umiwas si Yefan upang maiwasan ito, at pagkatapos ay sinaksak ng espada ang noo ni Yefeng. Hindi sinasadya ni Yefeng na umiwas, nakatingin lang siya ng walang magawa at kalmado, naghihintay sa espada ni Yefan na tumusok sa kanyang noo. Sa isang iglap, huminto si Yefan, halos dumampi ang dulo ng espada sa noo ni Yefeng, ngunit huminto pa rin. Nalaman niyang si Yefeng ay talagang nahaharap sa kamatayan ng hindi gumagalaw ng kalahating punto. Bakit hindi mo ako pinatay? Malaki ang utang ko sa iyo at pinatay ko ang marami sa iyong mga nasasakupan. Dapat mo akong patayin. Pero gusto mong sagutin ko itong mga hindi maipaliwanag na tanong, hindi ko talaga alam. Mapait na ngumiti si Yefeng. Sa oras na ito, si Ye Longteng, Ye Chunhua at iba pa, gayon din si Ji Rulan, ay nagmamadaling pumunta para marinig ang balita ng biglang pagsulpot ni Yefan sa umaga. Nang makita ang eksena sa courtyard kung saan itinutok ni Yefan ang kanyang espada sa noo ni Yefeng, namutla ang mukha ng lahat. Pag-aproba ng Kabanata 1787. 1787. Yefan. Anong ginagawa mo? Malungkot na tanong ni Ye Longteng. Tumakbo si Ji Rulan sa kanyang anak sa takot, at sinabing kinakabahan, Yefan. Hindi ba nangako kang pakakawalan mo si Fenger noong nakaraan? Ikaw ba ang bumabalik sa iyong salita? Tahimik na sabi ni Yefan. Sa totoo lang, wala siyang mahanap na dahilan para sabihin sa kanila kung bakit niya ginawa iyon. Dahil wala talaga siyang ebidensya para patunayan ang ilan sa mga hula niya. Nay, Tito, hindi mo kailangang kabahan. Sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan si Yefan. Hindi niya talaga ako gustong patayin. Ngumiti si Yefeng para bigyan ng katiyakan ang lahat. Hindi pagkakaunawaan. Sumimangot si Ye Longteng, Yefan, anong nangyari? Tumingin si Yefan sa paligid, si Ye Longteng at iba pang mga Ye clansmen, ang kanilang mga katawan at kutis ay tila maayos. Yung mental state nila, no problem din. Suriin itong mabuti, ngunit walang kakaiba. Gayunpaman, nagtanong pa rin si Yefan, may naramdaman ba kayong mali sa inyong katawan kamakailan? O may kakaibang nangyayari sa clan? Anong pinagsasabi mo? Lahat tayo ay martial arts practitioner, at hindi tama ang katawan natin. Hindi mo ba nararamdaman? Kakaibang bagay. Ang pinakakakaibang bagay ay ang malinaw mong sinabi na palayain si Fenger noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito bigla kang narito upang patayin siya. Medyo inis na sabi ni Ye Longteng. Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap, maaaring dahil sa kanyang sariling psikolohikal na dahilan. O ang mga taong ito ay naglagay ng labis na pressure sa clan meeting at nagkaroon ng depressed mood. Inalis ni Yefan ang kanyang espada, itinuro si Huang Xiang na nasa estado ng galit at kawalan ng pag-asa, at tinanong si Yefeng, paano mo siya binuhay muli? So tinanong mo ako tungkol dito. Ngumiti si Yefeng. Nakahinga siya ng maluwag, sa totoo lang, salamat din ito sa lolo ko. Noong tinuruan niya ako kung paano linangin ang katawan ng isang dugong demonyo, may ganoong pamamaraan ng pagbabalik ng mga patay. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit kung gusto mo kung alam mo ang pintuan ng Dharma, masasabi ko sa iyo. Napakunot ang noo ni Yefan, itinuring ng taong ito ang dahilan sa paglilinang ng kakaibang Gorfind. Sa totoo lang, kahit alam niya ang pamamaraan, hindi niya magagawang magsanay ng paglilinang, at hindi rin niya mapatunayan ang katotohanan. Pero kahit anong mangyari, nagbigay siya ng dahilan, at wala siyang mapabulaanan. Bueno, bakit hindi mo ako sundan sa silid? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa paraan ng paglilinang, kung tutuusin, hindi komportable para sa napakaraming tao na makarinig. Taos-pusong sabi ni Yefeng. Napabuntong hininga si Yefan, hindi na kailangan, kahit makinig ako, wala akong oras para i-verify ito.
Sumigaw si Huang Xianghumph. Kung hindi mo naiintindihan, tanungin mo ang kapatid kong si Feng. Kung gustong sabihin sa iyo ni Brother Feng, ayaw mong marinig ito. Ano ang katotohanan? Hindi ka namin matatalo, pero hindi ka namin basta-basta binubuli. Kumunot ang noo ni Ye Fan, na para bang isa siyang bastard nang marinig niya yun, ngunit hindi siya patuloy na nakikipagtalo sa kaunting hamak na halimaw. Pinaghihinalaan ako ni Ye Fan at nagmamalasakit sa pamilya Shenlong. Mabuting intensyon iyon, napabuntong hininga si Ye Feng. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Ye Chunhua sa likod ay tila nawala ng galit at sinabing, pakialam ko. Kung talagang nagmamalasakit ka sa Shenlong clan, bakit ayaw mong tumayo kasama namin sa clan meeting sa loob ng 2 araw? Oo, ang aming Shenlong. Yes, sorry sa iyo at sa iyong ina. Mayroon kang mga dahilan upang hindi makilala ang iyong kadugo, ang iyong mga kamag-anak, at ang iyong mga ninuno. Gayunpaman, kapag ang katayuan ng pamilyang Shenlong ay nakataya, hindi lamang ikaw ay hindi tumulong, ano ang punto ng pag-istorbo sa moral ng hukbo? Kahit na maraming maling nagawa si Fenger sa nakaraan, hindi mapapalitan ng alibughang anak ang pera. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik, makikita ng buong angkan ang kanyang pagganap. Lalakad siya para sa atin sa loob ng 2 araw. Sa larangan ng digmaan, anuman ang tagumpay o pagkatalo, bilang mga inapo ng pamilyang Shenlong, bantayan ang ating dignidad at gawin ang kanyang bahagi. Iyong kamahalan na Sword God, nakikiusap ako sa iyo, isang malakas na tao sa mundong ito, maaari mo ba siyang palayain mo kami. Ilang galit na salita ang bumungad sa mukha ng mga miyembro ng Ye Clan sa tabi niya na may bakas ng kalungkutan at galit. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang mga taong ito sa angkan ng Ye ay tumingin sa kanya ng may paghamak, dahil lang sa takot sila sa kanyang mga kamay. Hindi ako naglakas loob na magsalita. Natatakot ako na sa mata ng maraming tao ng Shenlong clan, gaano man siya kaprestihiyoso sa mundo, si Ye Fan ay isa lamang, unfilial descendant, na tumangging kilalanin ang kanyang mga ninuno. Gayunpaman, siya rin nasanay na siyang makakita ng malalakas na hangin at alon, at alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, kaya hindi niya masyadong pinansin. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Ye Fan, sinulyapan niya ito, at si Chu Yunyao iyon. Pagkatapos kunin ang telepono, diretsyong tumawag ang babae, sabi niya, tapos ka na ba niyan? Nandito na ako. Mapait na ngumiti si Ye Fan, nakikita ko, magtitipon tayo sa itinakdang lugar. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, iniligpit niya ang kanyang espada. Dahil wala siyang mahanap na butas, wala siyang choice kundi gawin ito pansamantala. Marahil ito ay ang kanyang tunay na suspicious at overguessing. Tumalikod si Ye Fan at aalis na sana, ngunit narinig niya si Ye Longteng na walang pakialam na nagsabi, sinasamba ko noon ang aking ama, ngunit iniwan niya tayo. Hinahangaan ko ang iyong ama, ngunit sa huli ay iniwan din niya tayo, inaasahan kita ng labis, ngunit talagang binaygo mo ako. Hindi ko akalain na sa huli ay si Fenger ang makapagpapalaki sa akin. Bahagyang tumawa si Ye Fan pagkatapos ng isang buntong hininga, bumantong hininga siya sa kanyang puso at sinabi ng hindi lumilingon, ginagawa ko ang mga bagay sa buong buhay ko, bakit kailangan ko ang iyong pagsang-ayon? Sa sandaling matapos siyang magsalita, tumalon si Ye Fan at dumiretso sa timog kanluran habang ang kanyang paa ay nasa liwanag ng espada. Itinaas ni Ye Feng ang kanyang ulo, tumingin sa direksyon na paalis ni Ye Fan, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig. Malakas ang hangin, at ang hangin ay napuno ng amoy ng malawak at sinaunang. Sina Ye Fan at Chu Yunyao ay nagtipon dito at opisyal na handa para simulan ang paggalugad sa mga sinaunang bato. Ang eroplanong nagpadala kay Chu Yunyao ay umalis na, dahil walang paraan para makarating dito, at ang mga kagamitang ito ay dinadala pa rin ni Ye Fan ng direkta mula sa himpapawid. Ito ay mga 50 kilometro ang layo mula sa Yeshi, ang klima ay mapait at malamig, at halos walang anumang bakas ng aktibidad ng tao. Pinanood ni Ye Fan si Chu Yunyao na naglalaro sa kanyang iba't ibang kagamitan, at nakatabi lang siya, hindi nakakatulong. Xiao Yaoyao, sigurado ka bang makikita ang mga ugat ng dragon dito? Gusto mo bang tulungan kitang ilapit ang kagamitan kay Ye? Hindi, dahil kung isa sa alang-alang ang haba ng kunlun, pinalakas ko ang hanay ng pagtuklas sa isang radius na 100 kilometro. Hawak ni Chu Yunyao ang isang tool na parang remote control sa kanyang kamay. Pagkatapos mag-set up, nakita niya ang 4 na drone na direktang lumipad mula sa lugar. Habang lumilipad ang drone sa malayo, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang data at chart sa screen ng computer sa harap ni Chu Yunyao. Ibinaba ni Chu Yunyao ang remote control, tinitigan ang data sa screen, at nagsimulang mag-obserba at mag-analisa. Hindi rin maintindihan ni Ye Fan. Tiningnan lang niya ang ekspresyon ng babae sa gilid. Nang makitang lalong humigpit ang mga kilay nito, naramdaman niyang may mali. Kabanata 1788. 1788. Anong mali? Ano ang nahanap mo? Tanong ni Ye Fan. Likely, mula sa data point of view, maraming tanso, cobalt, gintong mineral, at iba't ibang uri ng jade. Masasabing ang mga yamang mineral sa lugar na ito ay medyo mahalaga. Sulit ba ito? Paano naman ang mga reserba ng Great Desolate Stone? Tanong ni Ye Fan na may pag-aalala.
Tumangala si Chu Yunyao sa kanya na may kalahating ngiti, ito ang pinakamahiwagang lugar. Hindi ko pa natatagpuan ang Honghuang Stone. Ah! Medyo nalito si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin, sinasabi mo na ang lugar na ito ay 100 kilometro ang layo, at walang mga prehistoric na bato. Tumango si Chu Yunyao, at least ang data ay nagpapakita na ito ay tama. May mali ba sa iyong detector? Hindi mo ma-detect. Nag-alinlangan si Ye Fan. Ito ay, at saka. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang lugar kung saan matatagpuan ang pamilya Ye, at ang maliit na patio kung saan nakatira si Ling Yue, ay malinaw na mas espiritual kaysa sa labas ng mundo. Dahil ako ay nagpunta dito upang suriin, ang kagamitan ay dapat naganap na nasubak at nasubak. Kung ayaw mong maniwala, humanap ka ng maghuhukay. Kung makahukay ka ng isang piraso, matatalo ako. Galit na sabi ni Chu Yunyao. Ngunit ang espiritual na enerhiyang ito ay hindi malilinlang ang mga tao. Posible kaya na ang mayamang espiritual na enerhiya dito ay lumitaw din sa manipis na hangin. Oo. Hindi naiwasang magtaka ng Fan, hindi mo sinasadyang maghanap ng dahilan para hayaan akong maghukay. Chu Yunyao ba'y sinulyapan niya ang lalaki, kailangan ko bang magsinungaling sa iyo? Kahit na nagsinungaling ako sa iyo para mahukay ang mineral, alam mo ba na nagsinungaling ako sa iyo at binibigyan pa rin ako ng mineral? Mayroon ka bang normal na kakayahan sa pag-iisip? Ye Fan Suo napakamot siya ng ulo, parang tama, hindi na kailangan pang lokohin ng babae, hindi ito biro. Pagkatapos, papalitan ko ang lugar mamaya, baka hindi tama ang lokasyon, lumalaki ang Kunlun Mountains, sabi ni Ye Fan. Tumango si Yunyao, ito ay tulad ng isang makatwirang plano, posible talaga, ang saklaw ng mga ugat ng dragon ay medyo makitid, at hindi ito sakop. Kaya, tumulong si Ye Fan sa pagdala ng kagamitan, si Chu Yunyao ang namamahala sa survey, at ang dalawa ay lumipat pakanluran hanggang sa bundok Kunlun. Habang nasa daan, nakatanggap din si Ye Fan ng ulat mula kay Sisli, na nagsasabing walang nakitang kaina-hinalang monghe, at walang sinuman o nilalang ang muling Sum-Iron sa pasukan at labasan ng pyramid. Oo. Pinakinggan ito ni Fan at hindi na ito pinansin. Sa ngayon, siya ay nalulula sa problema ng prehistoric stone or vein na ito. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan, at silang dalawa ay lumipat pakanluran sa kahabaan ng bulubundukin sa daan-daang kilometro, ngunit wala silang nakitang tugon mula sa batong baha. Oo. Naisip ito ni Fan, kung pupunta pa siya sa kanluran, malapit na siya sa hangganan ng Sia Kingdom. Sa pamamagitan ng gabi, sobrang lamig ng temperatura at dumidilim na. Pagkatapos ng lahat, si Chu Yunyao ang nagplano ang dalawa na magpahinga, pag-usapan ang susunod na plano, at nakahanap ng kuweba na masisilungan sa hangin. Pagdating sa kuweba, naglabas ang babae ng isang set ng mga props para sa pagluluto ng noodles sa isang mataas na antas ng apoy, at nagplanong magluto ng isang mangkok ng noodles upang magpainit ng kanyang katawan. Xiao Yaoyao, hindi sa may pagdududa ako sa iyong agham at teknolohiya, kundi sigurado ka ba, wala kang napalampas? Paano naging posible na ang Dragon Clan ay nagbantay sa mga ugat ng dragon sa loob ng 10,000 taon, at walang mga prehistoric na bato? Ang mga libingan ng mga ninuno ng angkan ay nasa ilalim ng bundok na ito. Si Ye Fan ay labis na naguguluhan kay Chu Yunyao. Naglabas ng isang pares ng chopstick, at habang hinahalo ang pansit, inabot niya ang storage bag, at biglang naglabas ng isang maliit na sinaunang bato at itinapon ito sa lupa. Sa sandaling inilabas ko ang maliit na piraso ng prehistoric na bato, narinig ko ang tunog ng "Didi" mula sa detector na nakalagay sa labas. Tumingin si Chu Yunyao sa lalaki ng walang laman, narinig mo ba iyon? Kahit na ito ay isang maliit na piraso ng prehistoric na bato, ang aking detector ay tutugon. Ang problema ay, talagang hindi. Inilagay ni Chu Yunyao ang maliit na piraso ng sinaunang bato. Ibalik ito sa storage bag, at sigurado, ang detector ay kalmado. Dahon. Pinilit ni Fan ang kanyang dila, pwede bang? Mali ang tingin natin. Tinatanong mo ako, paano ko malalaman? Sinabi mo na ang mga ugat ng dragon ay naririto, at ang espiritual na enerhiya ay malakas dito. Inilabas ito ni Chu Yunyao ng galit. Isang mangkok na gawa sa kahoy, nagbuhos ng mainit na noodles dito, at nagsimulang kumain ng noodles. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang paglunok, ikaw babae, marunong ka pa bang gumawa ng pansit? Instant noodles lang, anong problema? Kumislap ang mga mata ni Chu Yunyao, nakita ang sabik na ekspresyon ni Ye Fan, at nakangiting nagtanong, bakit? Gusto mo bang kumain? Tumango si Ye Fan. Tapos bibigyan kita ng makakain. Tanong ni Chu Yunyao na may kaunting kasamaan sa kanyang mga mata. Sa sandaling si Ye. Narinig ito ng Fan, bakit biglang nag-iba ang topic? Hindi niya napigil ang matawa at sinabing, kumain na ako sa ibaba mo, at ngayon gusto kong kumain ng instant noodles. Pasensya na, ito lang ang dala ng tita ko. Agad na nawala ang ngiti ni Chu Yunyao, at kumain siya habang kumakain, nasayang ang oras ko, wala akong kalahating piraso ng honghuang na bato, sumama ka sa kuweba para kumain ng noodles, what a hell. Yeah. Nanlumos si Fan, hindi niya ito masisi, paano niya nalaman na napakasama ng mga ugat ng dragon?
Nang magpapaliwanag pa lang siya ay bigla niyang napansin na may tao sa labas ng kuweba. Ang tigang na bundok at kagubatan na ito ay tiyak na lugar sa labas ng mundo, paanong may biglang sumulpot. Napalingon siya bigla, pero gaya ng inaasahan, may isang figurang kakaibang umiikot sa kanilang mga detector. Ha! Oh! Sok! Isang lalaking may punit-punit na damit, marumi ang mukha at kulay abo na buhok, mukhang mga 50 taong gulang na may bilog na mukha, nakasuot ng isang pares ng punit-punit na damit. Mga sapatos na tela, bumubulalas ng lahat ng uri ng buntong hininga sa makina sa labas. Sa unang tingin, ang taong ito ay isang taong walang tirahan, o kahit isang pulubi, ngunit paanong ang isang ordinaryong taong walang tirahan ay lilito sa ganoong lugar? Kahit si Yefan ay napansin lang na ang taong ito ay papalapit sa ganoong kalayuan, at hinintay ni Chuyunyaw na lumingon si Yefan bago napagtanto na may tao sa labas. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at sinenyasan ang babae na huwag magsalita. Ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay lubhang pambihira. Sa kasalukuyang lakas ni Yefan, upang lapitan ang ganoong distansya ng napakatahimik, ay nagpapanginig kay Yefan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa makapagsalita si Yefan, binati sila ng lalaki sa labas. Hoy, maliit na kapatid, maliit na ginang, ano ito? Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig, at ang kanyang mga salita ay medyo kakaiba. Oo. Sumimangot sina Fan at Chu Yunyao, at sa wakas ay lumabas si Ye Fan at nakangiting sinabi, ito ay isang probe, naghahanap ng mineral. Ang lalaking si Ye. Tanong ng Fan, sino ka, at bakit ka nandito? Ngumisi siya, ipinakita ang malinis na mapuputing ngipin na hindi masyadong tugma sa kanyang damit, Xing ang apelyido ng munting matandang lalaki, maaaring tawagin akong Lao Xing ni Xiao Xiongtai. Lao Xing. Tumingin si Yefan pataas at pababa, hindi niya makita ang kultibasyon at lakas ng matanda. Kung tutusin, kung nakipagkita siya sa napakaraming tao, maaaring hindi niya napansin ang taong ito. Kung siya ay mahina ngayon, hindi niya mapapansin ang pagiging pambihira ni Lao Xing. Oo. Makakasiguro ang Fan na, kahit man lang para sa mga sinaunang mandirigma na kilala niya sa Xia Kingdom, walang makakakita sa pamamagitan ni Lao Xing, at kung makatagpo niya ito, ituturing lang niya itong isang palaboy. Ang gayong tao ay maaaring ganap na magtago sa lungsod. Kabanata 1789 na Xuanzong. 1789. Gusto kong pumunta sa bundok para kumuha ng alak, pero ayokong dumaan at makita ang pambihirang bagay na ito, kaya bumaba ako para panuurin ito, haha, salamat kapatid sa pag-alis ng kalituhan, aalis na si Lao Xing. Ang Lao Xing na ito ay hindi masyadong nagsasalita. I mean, parang nagmamadali. Pagkatapos mong sabihin ito, umalis ka na. Ang pangunahing punto ay ang bilis ng paglalakad na ito ay napakabilis na halos hindi makapag-react si Yefan. Sa isang kisap mata, hindi pa siya nakadikit sa lupa, natapakan ang simoy ng hangin, at lumipad ng 100 metro palayo, at halatang tumataas ang kanyang bilis. Malakas ang pakiramdam ni Yefan na maaaring may alam ang matandang Xing na ito tungkol sa mga ugat ng dragon, kaya hinabol niya siya ng walang sabi-sabi. Yefan, saan ka pupunta? Hindi napigilan ni Chu Yunyao na mapasigaw matapos maiwan sa ligaw sa kabundukan ng walang dahilan. Hindi nagtagal at nagpadala si Yefan ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mobile phone, kakaiba ang taong ito, bumalik ka muna. Hindi man lang nagalit si Chu Yunyao, at sinabing, kakaiba. Sa palagay ko ikaw ay isang kakaibang tao sa iyong sarili. Lahat ng nagsasanay ng martial arts ay baliw. Sa kabutihang palad, mayroon din siyang paraan upang makaalis sa bundok, at direktang nakipag-ugnayan sa kanyang katulong at tinanong na nagmaneho sila ng isang helicopter upang kunin siya, at ang pagsisiyasat sa mga sinaunang panahong bato ay hindi magpapatuloy. Sa kabilang banda, nagmamadali rin si Yefan. Matapos ipadala ang mensahe sa babae ay binilisan niya ulit ang paghabol. Pabilis ng pabilis ang takbo ng matandang Xing na ito, napakunot ang noo ni Yefan, ginamit lang niya ang pamamaraan ng sword fighting ng direkta, natapakan ang lumilipad na espada, at sa wakas ay sumunod. Dumadagandong ang hangin sa bundok, at ang dalawang figure ay tumakbo sa hangin. Ang libu-libong tubig at libu-libong bundok, sa paanan ng dalawa, ay magiging panandalian. Dinala ni Lao Xing ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, at ang kanyang magulo na buhok ay partikular na magulo dahil sa hangin. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, tumingin kay Yefan, na sumusunod kay Yu Jian sa tabi niya, at nakangiting sinabi, lumalabas na si Xiao Xiongtai ay isang sikat na eskrimador, at ang kanyang pagiging eskrimador ay pambihira. Napakahusay din ng diskarte ng senior sa pagkontrol sa hangin, nakangiting sabi ni Yefan. Haha, makikipag-inuman ba si Xiao Xiongtai sa akin? Tanong ni Lao Xing. Sinabi ni Yefan, medyo curious ako tungkol sa kasaysayan ng senior, at gusto kong hilingin sa senior na linawin ang ilang bagay. Sanyesan Ren, tawagin mo na lang akong Lao Xing. Ano ang gusto mong itanong? Si Lao Xing ay napakagaling magsalita. Direktang nagtanong si Yefan, Senior Lao Xing, alam mo ba kung ang prehistoric stone ng Dragon Vein na ito ay nahawakan ng sinuman? Dragon Vein. Huwag maglakas loob na hawakan ito. Magtanong. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina.
Ako ay isang binata sa kabundukan, paano ko malalaman ito? Ang mga mata ni Ye Fan ay kainahinala, tinitingnan ang hitsura ni Lao Xing, hindi siya nagsisinungaling, tulad ng isang eksperto sa labas ng mundo, at sa pangkalahatan ay hindi sinasadyang magsinungaling sa kanya. Kung gayon, bakit lumitaw si Senior Lao Xing sa Kunlun? Hindi napigilan ni Lao Xing na matawa at sinabing, munting matanda, naglakbay na ako sa buong mundo, at nanirahan sa Kunlun Mountain sa loob ng daan-daang taon. Si Kunlun ay hindi pagmamayari ng isang pamilya, kaya bakit hindi siya lumitaw sa mga bundok? Hindi banggitin kamakailan sa kanluran ng Kunlun, may ilang mga kawili-wiling tao na nagtipon, at ang malalaking lalaki ay nakikiisa sa kasiyahang panuurin ang palabas. Hindi, ang panunood ng palabas ay hindi sapat para uminom ng alak, pamilyar ako sa kapitbahayan, kaya lumabas ako at kumuha ng alak at bumalik. Palihim na naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ito ay talagang isang matandang halimaw na nabuhay ng hindi bababa sa ilang daang taon, kaya nagsasalita siya gamit ang ilang mga sinaunang salita. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay, ayon kay Lao Xing, mayroon bang sitwasyon sa kanluran ng Kunlun? Isa pa, mukhang medyo marami ang tao. Sino ang makakasama ni Lao Xing? Hindi napigilan ni Ye Fan ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis at naging mas mausisa, kaya't sinabi niya, Senyor, ano ang nangyari sa kanluran ng Kunlun? Bakit hindi mo ako isama sa kasiyahan? Walang problema kung aakyat ka. Ang implikasyon ay kung hindi makakasabay si Ye Fan, hindi niya siya dadalhin doon. Alam ni Ye Fan na ito ay talagang nagsasalita ng may lakas. Habang nag-uusap ang dalawa, nakarating sila sa isang maliit na bayan malapit sa Kunlun. Gabi na, at pagkatapos mahanap ang isang maliit na tindahan na bukas, tinanong ni Ye Fan si Lao Xing, Senyor, gaano karaming alak ang gusto mong bilhin? Bumili. Kumurap si Lao Xing at nagtanong, gusto mo ba ng Silver Tails? Steve, pwede bang? Si Senior ay nagbabalak na gumamit ng pagnanakaw. Nahihiyang kinamot ni Lao Xing ang kanyang mukha, at naglabas ng ilang sirang pilak at tansong barya mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito, sapat na ba? Tiningnan ni Ye Fan ang copper plate, ito pala ay mahigit 200 taon na ang nakalipas, at ang kanyang mukha ay naging berde. Lao Xing, sa pagkakataong ito ay hindi na siya tinawag ni Ye Fan na Senior, at direktang nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo, paano ka nambugbog at umiinom ng daan-daang taon? Tumawa si Lao Xing, kapag ikaw ay pumalo at pumalo, syempre, kapag ikaw ay pumalo, magkakaroon ng alak. Hindi na nagtanong pa si Ye Fan, gayon paman, ito ay alinmansa, pambubugbog sa mga tao, o pagnanakaw. Ngunit sa pagkakasabi niyan, mula sa simula hanggang sa wakas, ang matandang Xing na ito ay palaging nagsasabi ng pagbugbog ng alak, hindi pagbili. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Alak, kaya hindi siya nagsinungaling. Bibili ako ng alak na ito. Naglabas si Ye Fan ng ilang daang yuan bill at dumiretso sa tindahan para tanungin ang amo kung ilang kahon ng dekalidad na alak ang nabili niya sa rehiyon. Tumitig si Lao Xing sa gilid at bangulong, kaya iyan ang banknote ng dinastiyang ito. Napakaliit nito, hindi ko alam kung ilang silver tail. Nang siya inilipat ang alak sa maliit na tindahan, narating niya ang isang eskinita sa tabi niya. Hindi na makapaghintay si Lao Xing na lumipat. Haha, salamat Xiao Shongtai, kaya itong ilipat ni Xiao Laoer mag-isa. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, dadalhin ko ito. Habang nagsasalita, naglagay na si Ye Fan ng ilang kahon ng alak sa storage ring. Hoy! Ang magic weapon ni Mustard Seed Zumi. Napakaganda ng net worth ni Xiao Shongtai. Lao Xing ay lubos na nagulat. Talagang nagulat si Ye Fan. Mukhang alam ng matandang Xing na ito ang lahat, kaya hindi na siya nagulat nang makita niya ang kanyang swordsmanship at space ring. Senyor, tingnan natin ang saya ha. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Pinaikit ni Lao Xing ang kanyang mga mata, okay, Xiao Shongtai, sumunod ka sa akin. Nang matapos siyang magsalita, si Lao Xing ay lumipad na parang hangin. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, at sa likod niya, isang liwanag ng espada ang lumipad sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, tila sinadyang subukan ni Lao Xing ang kakayahan ni Ye Fan, ngunit mas mabilis pa siya kaysa dati. Siyang, unti-unting lumalawak ang distansya ng dalawa. Hindi inaasahan ni Ye Fan na hindi ginamit ng matanda ang lahat ng kanyang lakas para bumilis ngayon, ngunit hindi rin niya ginawa. Paghiwa-hiwalay. Ang unang layer na disintegrasyon ni Ye Fan ay inilabas, ang kanyang layunin sa espada ay tumaas, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa espada ay natural na naging mas mabilis, at siya ay mabilis na nahuli. Sa matinis na mataas na altitude na malakas na hangin, si Lao Xing sa wakas ay nagpakita ng pahiwatig ng pagkagulat, at tumingin sa lumilipad na espada na kumikislap sa paanan ni Ye Fan. Bahagyang ngumiti si Fan. Haha, gaya ng inaasahan, wala akong alam tungkol sa Guigeng ngayong taon. Tanong ni Lao Xing. 6 sa 20, paano ang senior? Tanong ni Ye Fan. Nang marinig ni Lao Xing ang edad ni Ye Fan, medyo nagulat siya, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Hinawakan niya ang kanyang balbas at sinabing, naaalala lamang ng maliit na matandang lalaki na noong si Emperor Xuanzong ng Kaiyuan ang una,
iniwan ako ng aking asawa, at pagkatapos ay nagsimula akong maglakbay sa buong mundo. Si Yefan ay sumipsip ng malamig na hangin, mabuti, minamaliit ko siya. Lumalabas na siya ay 1,000 o daan-daang taong gulang na. Kabanata 1770 kamangmangan. 1790. Senior Lao Xing, mahigit 1,000 taon ka na bang naglalakbay? Parang hindi ko narinig ang pangalan mo. Medyo naguluhan si Yefan. Halata na si Lao Xing sa harap niya ay may kahit man lang lakas ng mahabang buhay. Karamihan sa kanila ay ang mga powerhouse ng heaven-snatching realm. Kung tutuusin, ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Lao Xing ay mas malakas kaysa sa mga ninuno ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Gayunpaman, ang gayong Panginoon ay hindi gumagalaw sa loob ng 1,000 taon na kasaysayan, at kahit na naroon ang Diyos ng digmaan, hindi pa niya narinig ang tungkol sa Diyos ng digmaan na naghahanap ng gayong tao upang makipagkompetensya. Ang mundong ito ay hindi malaki o maliit. Ang lugar kung saan nakatira ang mga ordinaryong tao ay ilang lungsod at nayon lamang sa lupain. Ang walang hangganang dagat, ang kailaliman, ang mga bundok na nababalutan ng nyebe, at ang dilaw na buhangin ng Gobi ay ang lahat ng matinding tanawin ng langit at lupa. Hindi ba't mas maganda pa sa sulok na iyon ng lungsod? Kahit na paminsan-minsan ay dumaan ako sa isang mataong lugar, Lao Xing, mananatili ako doon, ngunit sino ang nagmamalasakit sa aking palpak na matanda? Haha, tumawa si Lao Xing. Natigilan si Yefan saglit. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi sa kanya ng atmospheric tyrant noon. Ang lupain sa planetang ito ay bumubuo lamang ng mas mababa sa 30% ng lupain. Ang tunay na kalawakan ay ang malawak na karagatan, at ang tunay na powerhouse ay sumasakop sa karagatan. Kahit lumulutang sa langit, ang sinabi ng matandang Xing ngayon ay talagang parehong katotohanan. Sa kanyang kaharian, sa katunayan, sa langit at sa lupa, maaari kang pumunta kahit saan, at kung minsan maaari kang maglakbay sa mga bundok at maglaro sa tubig, at madama ang kamangha-manghang lahat ng bagay. Itong mga pangkaraniwang mortal na nabubuhay sa trabaho, nag-aaral, kumakain, umiinom, at natutulog, sino ba talaga ang makakapansin na ang mga makamundong Panginoon na ito ay nabubuhay sa planetang ito? Parang, kapag naglalakad sa isang parke, ang taong walang tirahan na nakahiga sa upuan ay maaaring si Lao Xing. Gayunpaman, kung hindi dahil sa lakas ni Yefan, sino ang makakaalam na ang padyak na ito ay isang master na nabuhay ng libu-libong taon? Oo. Biglang naunawaan ni Fan na hindi ang mga makamundong eksperto na ito ay sadyang nagtatago at nagpapanggap na mababa, ngunit ang mga ordinaryong tao ay walang kakayahang matuklasan ang kanilang pag-iral. Parang ang mga langgam sa lupa ay nakakaramdam ng isang maitim na ulap na lumulutang sa kanilang mga ulo. Isang tao lang ang nakatapak ng isang paa, papasok. Ang mundo ng mga makamundong Panginoon at walang katulad na kapangyarihan, ang mga mortal ay ang mga mangmang. Langgam. Ang kanilang bawat galaw, sa totoo lang, hindi napapansin ng mga mortal. Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga, at hindi napigil ang makaramdam ng katawa-tawa para sa kanyang mga naiisip noon, oo. Paanong ang taong iyon ay madaling mag-iwan ng mga bakas sa kasaysayan? Mahahanap ba sila ng mga taong marunong sumulat ng kasaysayan? At kung sino man ang nakatuklas sa kanila, bakit nila sinasadyang itala ang mga bagay na ito? Senyor, kilala mo ba si Ye Wuya? Hindi napigil ang magtanong ni Yefan. Lao Xing. Sa mga tuntunin ng dugo, siya ang aking lolo, ngumiti si Yefan ng mapang-akit. Hanapin ito, at mukhang nakikilala niya ito. Oh, mukhang natigilan si Lao Xing, hindi nakakagulat na napakabata mo pa at napakaganda ng iyong cultivation. Kilala ba ni Senior si Ye Wuya? Hinahanap ka ba niya para makipagkumpetensya? Tanong ni Yefan. Ikanaway ni Lao Xing ang kanyang mga kamay para itanggi, munting matanda, hindi ako magaling sa pakikipaglaban, at gusto kong mabuhay ng mas matagal, ngunit hindi ako nangangahas na makipagkumpetensya sa taong iyon. Ang kanyang lakas ay hindi dapat magkaroon ng mundong ito. Matanda, hindi ko maiwasan, how dare you compete? Senior, dare not. Mas malakas ka kaysa sa sinumang nakilala ko. Si Ye Wuya ay naghahanap ng mga taong makakalaban. Napakahina ng mga taong iyon, makakasama pa rin nila siya. May babalikan, sabi ni Yefan. Bumantong hininga si Lao Xing na may emosyon at tumingin kay Yefan na may tingin na, napakamangmang mo na binata, kung talagang gagawin ito ni Ye Wuya, magugunaw ang langit at masisira ang buhay. Gusto ng mga tao. Siya na ipinanganak na may kapalaran laban sa langit, maaga ito ay hindi dapat umiral sa mundong ito. Nang makita ko siya, nalaman kong nasa 30s na siya, at labis akong nagulat. Ang mga karakter na ito na lumalaban sa langit ay hindi nabasag ang kawalan, at nanatili pa rin sila sa mundo, tinatakot ang matanda sa loob ng 3 araw. Hindi nakatulog. Hindi. Gayunpaman, kung mananatili siya sa mundong ito ng mahabang panahon, ito ay hindi hihigit sa isang bagay na hindi pa nagagawa o nais lamang magsaya. Kung nakahanap siya ng makakalaban niya, libangan lang yan, huwag mong seryosohin. Akala mo, kung talagang talunin niya ang lahat sa isang galaw, sino ang lalaban sa kanya? Nagulat si Yefan nang marinig niya ito, oo.
Bakit hindi niya naisip na si Ye Wuya ay sadyang nakikipagkumpetensya para magpakawalan ng tubig? Isang marangal na martial artist, ngunit isang foodie, halatang napakahalaga ng pagiging mapaglaro ng taong ito. Para sa kanya, baka parang pagkain lang ang kompetisyon, puro hilig niya. Ngunit mula sa bibig ni Lao Xing, muling mararamdaman ni Ye Fan ang lagim ni Ye Wuya. Siguro, wala talaga siya sa mundong ito simula pa lang. Ikaw pala ang Shenlong clan, apo ni Ye Wuya. Hinaplos ni Lao Xing ang kanyang balbas at bamulong, nagkataon lang, sa pagkakataong ito para sumali sa saya, tama ka. Oo. Fan hindi niya maiwasang magtaka, Senyor, bakit mo nasabi ito? Sa sandaling sinabi ni Ye Fan ang tanong, bigla niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang anit, at ang kanyang mga mata ay biglang tumitig sa harapan. Narating na ng dalawa ang pinakakanlurang bahagi ng Kunlun. Malapit nang umalis sa Xia Kingdom. Ang tigang na lugar na iyon, ang lupain ay matarik, ang panahon ay malupit, at walang bansang magpapadala ng mga tropa sa garrison. Dito, sandali, sa lugar na iyon, nagbago ang kulay ng langit at lupa. Nakakita ako ng isang itim at marahas na buhawi, tulad ng isang ang maitim na baliw na dragon ay umuungal at umuungal. At sa madilim na buhawi na ito, may nagliliyab na apoy, patuloy na kumikislap at sumipol. Ang dilim at iskarlata ay patuloy na nagbabanggaan ng marahas sa pagitan ng langit at lupa. Ang susi ay hindi ito isang natural na sakuna, ngunit isang kalamidad na gawa ng tao. Oo. Malinaw na naramdaman ng Fan na iyon ay dalawang cultivation realms na nalampasan ng mahabang buhay at umabot sa kapangyarihan ng langit, at sila ay naglalaban ng husto. Pagkatapos ng maraming pakikipag-chat sa iyo, nagsimula na sila sa kanilang pangalawang laro. Hindi ko alam kung namiss ko ang kahangahangang. Saglit na nabalisa si Xing, at binilisan ang paglipad muli roon, sabay lingon kay Ye Fan at tumawa, mababang kapatid. Sa larangang ito, ang mga taong maglakas loob na ipakita ang kanilang tunay na kakayahan at hindi natatakot sa parusa, walang gaanong tao sa mundo, nakakalungkot na makaligtaan ito. Ang dalawang karakter na nag-aaway ay galing sa clan mo, I'm afraid you still know each other, right? Oo. Ang puso ni Fan ay tensyonado sa sandaling ito, at naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi namamalayan. Matagal na siyang hindi masyadong excited. Ang ganoong eksena ay nagparamdam sa kanya na umaagos ang kanyang dugo. Habang papalapit ka, mas mararamdaman mo kung gaano kalakas at kaguluhan ang malakas na pamimilit sa dalawang pagmamadali. Ang madilim na buhawi ay malamig at matalim, at ang naglalagablab na apoy ay nakakapaso at nangingibabaw. Mayroon lamang. Sa pagpikit. Matapos dumaan sa radius na ito ng higit sa 10 milya, nakahanap si Ye Fan ng hindi bababa sa 100 makapangyarihang cultivation base, at hindi ito binibilang ang mga hindi niya mahanap at itago ang kanilang hininga. Sa mga taong ito, ang ilan ay katulad ni Lao Xing, at ang ilan ay mas hindi maarok kaysa kay Lao Xing. Naunawaan na ang mga Panginoon na ito, na hindi kilala sa mundo, ay naririto lahat upang panuurin ang nakagigimbal na labanang ito. Para sa kanila, tanging ang ganitong uri ng labanang mataas sa langit ang makakaakit sa kanila mula sa iba't ibang panig ng mundo na magtipon dito. Ngunit sa harap ng napakaraming eksperto mula sa labas ng mundo, walang oras si Ye Fan para tingnan ito. Ang kanyang mga mata ay malalim na nakatutok sa madilim na bagyo. Sa pagtingin sa dalawang figure, hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Paano kaya silang dalawa? Siya ay nawala sa lahat ng oras, at kahit na pumunta dito upang labanan. Xiao Shongtai, sabi ko dapat kilalanin mo ito, hehe, ngumisi si Lao Xing. Hindi napigilan ni Fan ang tumawa at tumawa, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng matitinding labanan, at bamulong siya, nakikilala ko ito, hindi ko na ito makilala. Ang isa ay ang kanyang sariling ama, at ang isa ay ang henyong ninuno ng Phoenix Clan. Magkakilala silang lahat, pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.